Sa buhay, hindi maiwasan ang tagulan. Yan ang panahong babaguhin tayo ng problema. Pero ibahin nyo raw ang lugar na ito. Dahil sa islang ito, bagyo na mismo ang umiiwas. Bilib na bilib ako dahil kahit ang lapit lang yan sa Davao, which is city, yung tubig, klaro na. All year round ang adventure. At ang magandang panahon. Sana all, di ba? Yun. Gusto kong pisilin yung mga pisngi. Parang pwet ng mga anak ko. Ayun. Nagkaroon na ng revelation. Alam niyo ba kung saan ito? Sirit na? Para malaman nyo, samal kayo sa biyahe ko. Welcome sa first ever floating resort sa Pilipinas. Literal na nasa ibabaw ng karagatan. Very unique siya kasi it's floating and yung in-expect ng iba is parang medyo nahihilo sila but fortunately, napakaganda talaga na experience dito. Bukod sa swimming, may iba pang pwedeng pagkaabalahan dito. Yung existing namin na water activities, yung mga paddleboard, water bike, at saka yung bago namin is the water park for kids. Talaga namang mafo-fall sa ganda ng Samal Island. Lalo pat ang isang kilalang falls dito, hindi lang isa, kundi may 5 levels. Ibang level. So mga bihero, yung pupuntahan nating falls, siguro mga 3 months. 3 months of training kung ginawa to. So araw-araw, kailangan 8 hours yung tulog ko. Tapos nagsistairs. Training ako dahil talagang medyo mataas. Ang dami pa sinasabi, may sasakyan tayo! Sasakay lang tayo? Oo, ito! Hindi na tayo kailangan. Wala, wag ka dun! Halika na! Sakay! Papanula. Kuya! Let's go! Time out muna sa dagat. Dito muna tayo mag-jump and fall sa Stream Valley Falls. May gusto ng malalim, meron din gustong hindi masyadong malalim, at saka meron ding pang-bata. So even ng mga toddlers or mga bata, let's say mga 3 years old and below, pwedeng maligo doon. Balita ko, may 3 main pools na pwedeng paglangoyin yung mga tao dito. Yes po. Meron kang sa taas, which is 10 feet. Yes po. Meron kang dito na medyo 4 to 8 feet. Yes po. At yung pangatlo sa baba, yun yung pinakamalalim, 15 feet. 15 na po. Kapag turista ka, kapag papasok ka dito, ano yung mga safety rules and regulations na kailangan maiisip ng tao at sundan? First rules po namin, yung pag-jump po, jump or diving. Hindi lahat ng area po dito, pwede po na mag-jump or mag-dive. May ibang area na may uneven rocks, may malalim. Pero may mga areas na pwedeng pagtalunan? Yes sir, meron sir. Okay. Yang dalawa lang sir, dalawa. Dalawa, saan sila? Dito sa taas, Sa taas? at saka dito sa pinakababa. This is all about relaxation and recreational activities. O di ba? Pasok yan pang family outing. Sure na mag-i-enjoy lahat. Para sa mga pa-fall, mahilig tumalon sa falls, hindi lang yan sa freshwater pwede Dahil may pwede ring talunan na tubig alat ang bagsak. Literal na free fall mula sa Sabang Cliff. At ang malalim na underwater wall ang sasalo sa'yo. Walang entrance fee dito. Kailangan lang umakyat ng konti at pwede nang tumalon sa taas na 14 to 20 feet. Natural setup at walang cottages sa lugar na ito. Pero ingat lang biheros dahil walang lifeguard dito. Kaya dapat may spotter o kasama kung tatalon rito. Okay? Alright. Gusto ng water activities na makapigil hininga? Yung tipong lilipad pati kaluluwa? Pwes, nasa tamang lugar ka.
Dito kasi sa Samal Island, iba't ibang extreme water activities ang pwedeng masubukan. Una sa listahan, ang flying fish. Humahataw sa tubig na halos lumilipad pa sa ere. Anyari? Hinahatak ito ng jet ski at kapag nag-request pa ng mas mabilis na takbo, kahit isda ang pangalan, mapapakapit tuko ka talaga. Ang susunod na ride, sa wakas, hindi na ako mag-isa. Aba, damay-damay na. Ang paghawak, sir, is ganyan lang po. Bawal po ipasok yung mga kamay nyo kasi pag once na ipasok yung mga kamay nyo, may tendency na ma-injury kayo. Kailangan kasing balanse at pantay ang bigat para hindi tumilapon ang sakay ng hurricane. Isang bilog na inflatable raft. Level naman tayo, no? Level naman, di ba? Sa water ride na ito, paiikot-ikutin ka ng 360 degrees na para bang trumpo yarn. Yung kasama ko, mukhang pabitaw na. Kaya ba ba, Elgin? Napunta ka dito eh. Saan ba yung camera? So yung... Ay, ito pala yung camera. Kamusta? Nahila ka ba? Hindi! Hindi, no? Okay, unahin muna natin yung flying fish. Ako lang kasi nagsumakay ng flying fish. And sa totoo lang, hindi ko alam kung nakasakay na ako niyan a few years back, but definitely first time kong sumakay solo. Usually kasi kapag grupo kayo, yun yung sasakyan yun. Parang naging standard na yan, and I get it why it's standard because it's so much fun. Kaya nga tinawag na flying fish dahil kapag medyo kumatsyada na si Kuya jet ski, kakaroon na ng momentum, biglang parang aeroplano, kakaroon ng lift. So yung lift na yun for a few seconds, yun yung parang, woo, saya nito, may euphoria. Nung sinakyan naman natin yung hurricane, actually first time ko sakyan ng hurricane, ikaw first time mo ba hindi? First time din. First time. Hindi ko pala alam na iikot kaya pala tinawag na hurricane. Parang ganun din, parang lumilipad din. Hindi ko nga alam kung may footage ako kasi the whole time si Elgin, nakaganyan lang sa sarili niya. Relax lang akong ganun eh. Ayokong matin. Ay, hindi. Tama. Pero masaya siya talaga pag marami kayo. Kapag kasama niyo pamilya, kapag kasama niyo yung barkada niyo. Ito yung mga pampataas ng adrenaline at definitely pampasaya ng inyong biyahe. Ang Koreanong si Charlie Koo ang nagpauso nito sa samal ng extreme water rides. Ang kanyang inspirasyon, simple lang, ang magpasaya ng iba at pansamantalang makalimutan ang problema. In my life, I wanna get also experience new wave. That's why I like this. That's why also I want someone try. Kaya palaging payo niya sa mga turista, subukan na ang mga ito habang bata pa. No more next time. Now is the time to try. Dahil dyan, choose your fighter ang peg ng mga utaw. Nako, munti ka na mahulog si ate ko Extreme man ang mga water activities na ito, siguradong safe naman daw ito, Bieros. Inalalayan namin sila lahat ng pwedeng gawin, tapos binibriefing namin sila. Matapos paikot-ikutin sa water rides, paikot na 360-degree view naman ng Samal Island ang masasaksihan. Ang breathtaking view na yan, alam niyo bang kaya nang marating with just 100 steps? 100 steps to heaven ang atake. I did not plan to do that, but when I counted it, it's exactly 100 steps. So it's a coincidence. You'll lose about maybe 50 calories going up and down these steps. Ito raw ang second highest peak sa buong Samal Island. Pagdating sa tuktok, mapapansing napapalibutan ng mga bundok ang isla. Ang mga yan at ang lokasyon ng Samal Island ang dahilan kung bakit typhoon-free o hindi gaanong tinatamaan ng malalakas na bagyo ang islang ito. Bukod sa breathtaking view, pwede rin daw mag-alahasyendero sa farm na ito kung saan ikaw mismo ang mag-aani ng gusto mong kainin at ipahain. During our fruiting season, when we do harvest, they are allowed, we offer yung mga fruits namin, especially if we have bumper crops. Our food basically comes from what we harvest. So what's available, what we harvest, we serve. We try not to source it from outside. So we source it from here at the farm.
Taong 2018 nang maging official farm tourist site na accredited ng Department of Tourism ang Isla Farm. Sa halagang 60 pesos, pwedeng nang makaakyat, makapag-relax at magpakabusog dito. Kung may blue ternate rice sa Isla Farm, sa kainan naman ito, kakaibang pakulo sa kanin. Dahil sa halip na pinapartneran ng ulam, ang kanin ipinapalaman? Bakit naman? Isa sa paboritong kainin ng mga taga-Samal, ang oko-oko o kaning ipinalaman sa loob ng sea urchin. Paano po ba natin kakainin to? Ganito po siya. So wala na po siyang matitinik, no? Tinanggal niyo na po. So, i-open po natin siya. Dahan-dahan lang po. Okay. Pwede ko po bang subukan buksan? Sige po kayo. So, tatanggalin ko po ito. Ah. Dapat sabayan ng ganun, sir. Para Oo. mas masarap. Yun. Alright. Oo nga, dun nga yung sa loob. Yan. Nasa pinakaloob. Nasa pinakaloob. O nga pala kapag hindi yun nilalagyan ng kanin. Opo. Yun Kapag yung- bubuksan mo ng fresh, dun siya sa mga ugat-ugat niya, no? Opo, yes po. Pero parang Japanese roll na yung seafood, hinalo niya po sa kanin, Yes po. tas nilaga. Opo. Ano ba pong halo niyan? Malagkit na kanin o hindi? Talagang Yung normal, normal na rice. Tapos mga pampalas. Sa ordinary, ano rin po, pwede rin po siya lagyan natin ng mga iba-ibang, yung gusto nating ilagay, yung mga vegetables, yung mga maliliit niya carrots, ihiwa-hiwain natin. Pwede natin siya ilagay dito. Pwede ilagay din dito. Yes. Matagal na po bang pinaprepare niyo dito sa Samal tong Yes. oko-oko? Yes po. Ito yung po yung mga local food ng mga Sama tribe. Parte ang oko-oko ng tradisyonal na pagkain at kultura ng tribo ng Sama. Kung gusto makatikim nito, makipag-ugnayan lang sa Nipaan Gastrotourism Association o SAGASTA. Asosasyon ito ng mga kababaihan na pinamumunuan ni Menchedel. Nabuo ang grupong ito upang magkaroon ng livelihood yung mga kababaihan. Kaya bumuo kami ng isang grupo dito sa Sanipaan Marine Park na nag-o-offer ng mga delicacy, mga food para sa mga turista. Isa na po doon ang oko-oko. Yung Muslim brother and sister namin, sila yung nagturo sa amin kung paano siya gawin. Kung paano ito ginagawa, tuturuan tayo ni Menchedel. Gagamitin po natin ay itong sea urchin or swaki. Swaki ang tawag dito, local name sa amin. Nagkakalaga ng 60 pesos kada piraso ang sea urchin o swaki. Bago natin ihanda ang ating lulutuin, lininisan muna natin itong swaki. At ito na po ang ating nalinisan na swaki. Una, maglagay tayo ng bigas. Titimplahan natin siya. Lagyan natin ng kaunting asin, mantika. Dahon ng saging ang magsisilbing pantakip sa oko-oko at saka ito pakukuluan sa tubig. Ito na po ang uko-uko. Hindi lang oko-oko ang okay na pagkain dito. Bukod sa sea urchin, sagana rin dito sa lamang tubig na ito. Mukhang maliit na lobster. Maliit man sa inyong paningin pero solve naman kapag kinain. Yan ang crayfish. At dito sa Samal Island, may farm niyan, biheros. Sir, welcome to our crayfish farm. Paano ba huliin ng crayfish? Sample nga, Ma'am Rose. Sasulukin lang pala eh. Manilang to sa akin. Basta makipag-cooperate kayo sa akin ha, mga crayfish. Kumbaga, relax siya. Relax. Hindi sila takot sa amin. Sa'yo takot sila. Ganon? Di ba? Alam nila? Ang mga to. Bago to dito Ganon? Tiga Samal? Hindi ka Manila ito? Kaya nga. Oo. Kawawa naman itong mga to. Ready? Dadamihan ko na ang huli para makarami ng luto mamaya. Bakit po crayfish? Madaling alagaan. Tapos, If we're comparing it to hipon or Yes. shrimp, okay? kasi si Bayfar, ang inaalaw lang nila na
for food consumption is si Ark lang, yung Australian Red Claw. Madali silang alaga in the sense na kung meron kang mud pan na tinatawag, pwede na silang pag-breeder ang kinukuha mo, ilagay mo lang sila doon, mga after a week, magbuntis na sila. Usually 4 to 5 months. 4 to 5 months. Yes. Okay, nung nagsimula ho kayo dito sa crayfish farm nyo, of course, hindi po mga libo-libo, no? Hindi. Ilang crayfish yung sinimulan nyo? Inalagaan namin. Pati, ano po yung edad nila? Ang una naming binili is 13 piraso. Namatay yung 3 na lang naiwan. Ano, ilang years na ho kayo nag-aalaga ng crayfish? Almost 4 years. 4 years. Kwento ni Ma'am Rose, may pagkakataon na naglalayas daw itong mga crayfish, lalo na nung mababa pa ang kanilang pond. Naglalayas. Yung may mga ano yan. Nagtatampo? Tulad nun. Hindi. Palaakyat. Crawling. Oh. Kaya ba tinawag na crawlfish? Parang ganun. Okay, Gets okay. mo, Okay, tama, gets, tama. gets. So, Oo. kumbaga, ano sila? They can explore. Oh, yes. Mula sa nabuhay na 3 piraso, nagsusupply na sila ngayon ng crayfish sa mga restaurant sa Davao Region. Ano kayang lasa niyan? Hahamunin natin ang 3 chef galing Samal at Davao sa ating Tapatan sa Kalan. Meet Chef John at Chef Marvin na parehong from Samal. At si Chef Joey naman na tumawid pa mula Davao City. Mga biyahero, maglalaban ang 3 the best, as in the best chefs dito sa Samal para makapagpagawa or makagawa ng crayfish ng kanilang version. Si Chef John, si Chef Joey, at si Chef Marvin. Marvin. Ready na ba kayo, guys? Ready na? Let's do it. Normally, seafood, usually mabilis lutuin. Parang si Chef Joey naman, parang may deep fry na mangyayari. Okay, alright. Naantay lang niyang uminit yung kanyang langis dahil kailangan optimal lang pag deep fry. Classic yung ano ko, sir. Classic lang, sir? Yes, sir. Simple dish lang. From the looks of it, sir, you have butter, you have garlic, you have lemon. Gata, sir. Ang gata. Yes, sir. Use this for garnish only. Garnish Yes, sir. lang. Okay. Kanya-kanya na silang halo ng kanilang ingredients. Chef? Yes, Okay. yes, So, hinalo niyo na, sir, no? Okay. Hinalo ko na, sir. Ano pong pinaghalo niyo sa laman ng crayfish? Onion balls, onion leaves, at saka garlic, sir. Butter. Wait, ano po ito? Mustard? Mustard, sir. Baka nakalimutan niyo na magluluto kayo, chef. Ha? Ay, hindi. Ganyan talaga yung style ng pagluto, chef. Okay. Para hindi mag-curve. Ito, tinanggal nyo lang po yung shell. Naglagay lang kayo ng harina. Cornstarch. Tapos nun, okay, ayun na. Lalagay na ng grated cheese. Ang competitive naman. Unang natapos si Chef Marvin. Chef, anong tawag mo dyan? Crispy fish with butter. Crispy pata. Yes! Ulitin natin. Take 2. Chef, anong tawag dito? Crispy fish with butter, cheese. Crispy pata. Crispy pata deh. Crispy pata. Crispy crayfish? Crispy crayfish with butter, cheese. Pata. Kay Chef John naman. Oy, mukhang finishing touches na. Sabi ko sana parang kanina, sabi ko parang kulang ng green. Meron ka pala. Yes, sir. Okay. This is a piece of artwork. Baka gusto mong tanungin, sir, ang pangalan ng dish ko. Chef John, anong pangalan ng dish mo? Ang pangalan ng dish ko, sir, is crayfish alon sa gata. Dahil pinagsama ang yaman ng Samal Island, dagat at saka coconut. Chef Joey! No pressure! O nga, ready ng pangalanin ni Chef Joey. Pangalanan. Parang lahat tayo nagkakamali. Mahirap magtagalog. Anong pangalan ng dish natin, Chef? Red meat, salted egg, crayfish. All in na ang mga dish. Oras na para tikman kung kaninong crayfish recipe ang aangat.
Una kong titikman ang crayfish with butter and cheese ni Chef Marvin. Cheesy, buttery. At kung hindi talaga naka-expose ang crayfish, yung texture talaga ng crayfish para sa mga hindi nakatikim ng crayfish, para siya talagang very close to, you know, hipon, prawn. Pero parang something about it na mas malinamnam siya kahit na small siya in size. Next, creamy crayfish with salted egg ni Chef Joey. Tignan natin ng sauce. Budburan natin ng itlog na maalat. Na dati, once upon a time, lahat ng dishes sa sikat ay salted egg. Yep, umuusbong yung butter. Isang blocking butter na titikman ko and I love it. Andiyan ba yung salted egg? Yes din. Last but not the least, ang crayfish alon sa gata ni Chef John. Parang feeling ko nasa fine dining restaurant tayo, guys. Uy, okay. Pakita ko sa inyo. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag hinimay mo ang crayfish at buong-buo siya, yan siya. Ito, I think, binoil lang, but this is the whole thing. Of course, without the shells. Look at that. At excited akong kainin siya as a whole with the sauce na may gata at may kalabasa. Yun, no? Well done. For the final verdict, All right, we have 3 dishes, 3 different iterations, 3 different executions. Ano yung mas masarap? Lahat masarap eh. Daling lutuin at gawing masarap ang crayfish. It's such a great main ingredient. So, they all win, I guess. But more importantly, I win. ang crayfish unti-unting umusbong bilang bagong putahe sa isla. Maganda siya kasi pwede naman later na masama siya doon sa culinary offerings. Aside from, of course, our fresh seafoods, madadagdagan yung ating culinary offerings dito sa Samal Island. Hindi lang mga kakaibang pagkain ang pinagmamalaki nila rito sa Samal. Dahil kung may isang bagay na talagang pinagpala ang islang ito, yun ay ang magandang panahon ng halos buong taon. Dahil sa maswerteng lokasyon ng Samal Island sa loob ng Davao Gulf, hindi ito madalas daanan ng mga bagyo at halos pare-pareho rin ang ganda ng panahon buong taon. Maganda puntahan yung Samal kasi anytime po na gusto niyo bumisita dito sa isla, pwedeng-pwede po kayo pumunta dito kasi walang pili-piling panahon po. Tulad ng mga island hopping namin, pag may nagbubook, everyday siya meron. May mga joiners sa everyday at kahit na weekend, meron pa din. Ang Samal Island is at the heart of Davao Gulf. Pagka puso ka, importante ka, di ba? Kaya, importante ang Samal Island not only for Davao region but for the whole of the country. We also experience rain and change of weather, pero hindi ganon na dinadaanan kami ng mga bagyo, unlike other island destinations. At kung ganito kakalmado ang dagat araw-araw, isa lang ang ibig sabihin niyan, non-stop island hopping. Pero hindi na magagandang white sand beach ang dinarayo rito. Of course, ang warmth ng ating mga Samalenyo. So, yun po ang binabalik-balikan ng ating mga bisita dito sa Samal Island. Na-enjoy na natin ang Samal sa ibabaw. This time, let's go underwater. Dahil ang tunay na playground ng islang ito, nasa ilalim ng dagat. Mga kabuso, sa iba't ibang parte ng Pilipinas nakakaranas po ng tagulan, pero dito sa Samal Island, magkakaroon tayo ng fun. Kasama ang mga tropa. At si Dominique na resident freediver ng Samal. Sisisirin natin ang isa sa underwater wonder ng Samal, ang Mansud Wall. Time to dive! Mula sa mababaw na coral reef na may lalim na 5 to 10 meters, para bang nasa malaking aquarium ang feels. Napapalibutan ng makukulay na corals at mga isda. Mala underwater garden ng Samal. Sa tabi nito, biglang bubulusok pailalim na nasa 40 hanggang 45 meters. Ang lalim nga.
Palakasan ng loob ito. Pero sulit namin ng 1 oras sa pag-freedive sa Mansud Wall. The maximum depth here, from what we've heard, is around 20 meters. Ang ganda na ng wall na yun dahil it's very rich, in corals and fishes. Tapos nun, kapag siguro wala pa masyadong cloud, ang ganda siguro ng visibility. Doon naman ako parating bilib sa Samal. Bilib na bilib ako dahil kahit ang lapit lang yan sa Davao, which is a city, pagdating mo sa Samal, yung tubig, klaro na. So yun yung parang hindi nawawala. I'm guessing it's seasonal, but parating pag feature namin this side of Davao, which is Samal, parating klaro yung tubig. So for, I guess, people who want to try scuba diving, they can definitely go to Mansud. People who are free diving aficionados as well, this place might be the perfect free diving spot for you. Sa mga divers dyan, pwedeng isali sa bucket list niyo ang Samal. Kasi yung Mansud Wall, maganda siya for free diving and scuba diving activities. Then doon kasi, yung may mga maliit na crevices na pwede silang maglusot-lusot. And then maganda din yung coral garden doon. Since nauuso naman ngayon yung free diving na aura shot. Sa mga gusto namang matuto mag-free dive, Yung introduction to free diving, that's gonna play around 3,000 pesos for the day trip na. Yung inclusion nun is theory session, 2 to 3 hours na open water line. pag-aahon galing sa ilalim, bangka ang sasalubong. Pero ang mga bangka raw dito, imbis na alon ang hinihintay, low tide ang inaabangan. Bakit kaya? Sa oras kasi na bumaba ang tubig, lilitaw na ang Pasig Kidopong Sandbar. Ang main character dito, hindi mga turista na umaaura, kundi literal na star, ang mga starfish ng isla. Pero may mahigpit na bilin sa mga biyaherong bibisita rito. Kidopong is one of our emerging tourism destinations. But more than that, it has also rich marine resources. Maganda siya for visitors to experience actually the ecological balance and the marine ecosystems of Samal Island. Kung makikita tayo ng starfish, pag tinanggal mo sila sa dagat, maaari silang ma-stress or kahit mamatay, no? So, pwedeng mamatay yung starfish natin. Sana, hindi nila kunin kasi nga, these are living organisms. Sabi ko nga, it's more of education and awareness. But more than that, meron din naman tayong mga local ordinances. May mga penalties din kung may masamang ginawa dun sa marine resources. Kung nainitan sa sandbar, mas dodoble pa ang init na yan. Dahil ang mainit na merienda ng Samal, kambal, yan ang salbaro at daral. Hindi pwedeng hindi makasama ang dalawang masarap kainin habang nagkakape. Ang salbaro at ang daral. Okay? Tsura pa lang nila, gusto kong pisilin yung mga pisngi para pwet ng mga anak ko ni... Ito muna tayo. Texture test. Ayun. Nagkaroon na ng revelation. May bukaya sa loob. Matamis. Kaya pala, perfect with coffee. Isang tradisyonal na merienda ang salbaro na sikat sa Visayas at Mindanao. 1985 pa nang natutong gumawa nito si Nang Tasing na siya ring nagpakilala nito ng Samal Island. Tradisyonal pa rin ang paraan ng paghahanda niya rito. Paghahalo-haluin ng tubig, asin, yeast, asukal at langis. Saka ang harina. Kapag namuna, mamasahin na ito, hihiwain at titimbangin. At saka papalamanan ng bukayo. Isinasalang ito ni Nang Tasing sa kanyang traditional modified oven. Makalipas lang ang ilang minuto, luto na ang salbaro. Madalas itong partneran ng daral, isang tausog delicacy na nagmula pa sa Sulu. Para itong crepe na may palaman na buko at muscovado. Bukod sa salbaro na salbahing masarap. Punta tayo dito. Parang ito yung version nila ng crepe eh. Okay? Kasi pag nakikita ko parang yung mismong itsura niya ay gawa sa crepe. Niyog din. Texture nga ng crepe, which is very, alam niyo na yung texture ng crepe.
chewy. Si Ate Maricel naman ang expert pagdating sa daral. Add ho muna ng flour, add in plain water, mix po. Tsaka may secret ingredients po ako nga nakalagay, ma'am, for dagdag aroma. I-mix ko lang po yung harina. Medium heat lang po. Maglalagay po ako ng oil, ma'am. Konting oil lang po para hindi didikit yung dough natin. Mag-add na po ako ng isang sandok ng dough po. Antayin ko lang umangat yung tatabi, ma'am. Yun ang pa-feel mo na siya ay luto na. Antayin ko kung medyo lalamig po. Mag-add ako ng kanyang palaman, yung bukayo po. Hinayod na niyog na may konting latik at may konting vanilla po. Tutupiin po, ma'am, the finished product. Kung ang mga merienda kanina, masarap na bukayo ang laman. Ang fruit basket naman ng Pilipinas na Davao Region, ang laman, syempre, sariwang prutas. At kung may mango sticky rice ang Thailand, may version ng samal niyan. Pero sa halip na mangalang, ang prutas na ginamit, dinadagdagan pa nila ito ng durian. So it's no surprise, kapag pupunta kayo sa Samal, makakahanap kayo at hindi unique makahanap ng mga dishes na punong-puno ng prutas. Kapag pupunta kayo sa Samal, dapat talagang subukan nyo lahat ng prutas. So ito, on my left side, parang meron kang sticky rice, you know, that classic combo na suman with mango, tapos may cacao. Dito naman, may sticky rice, mango, and my siguro soon-to-be favorite fruit, durian. We're getting there. It's a process. I think it's a 25-year process. Oh, durian, my friend, we meet again. Hi, durian. Diyan ka lang muna. Sige na nga, i-dip na natin sa durian. Yung konti. Hindi mo sumayad eh. Ayan o! Alam mo, feeling ko may breakthrough na ako sa durian. After 21 years, feeling ko yung palate ko mature enough. Na, sabi niya, hey, I'm gonna take you in, durian. My palate decided to take them all in. I think nandun na ako sa durian. I think. Kasi ngayon, nalalasahan ko, parang siyang sweet, creamy, hindi na siya... Kasi dati talaga, pag ginamit ko yung durian, parang... Masita! Alam mo yun? Pero ngayon, parang, saan mo nga ulit? O, ngayon, wala nang mangga, ha? You have a breakthrough, ladies and gentlemen. Pero durian na, I think, is my favorite fruit. We're getting there, durian. Next, Dragon Banana Blaze Smoothie Bowl. Parang ito yung sarap gawing breakfast. Pagkatapos mo magpa-facial. Alam mo yun? Sauna, pamasahe. Oh my goodness, this is so... Man, I just wanna... Gusto ko mag-pilates. Gusto ko mag-yoga. Hindi lang daw mga pagkain ng aesthetic, pati na rin ang cafe na naghahain nito. Ang pasabog nilang putahe rito, syempre, durian sticky rice. Paano ba yung ginagawa? Fea, take it away. So ito po ay coconut milk o yung gata po ng lubi. Ito din pong kondensada. And pagkatapos na din nito po, lagyan lang po natin ng pinch of salt and luya po. Pwede na din natin po ilagay yung ating durian jam. Kapag lumagkit na ang sauce, ready to serve na ito. Hindi lang aesthetic ang pagkain at itsura ng cafe na ito, with purpose din. Binuo kasi ito para suportahan ang mga local farmers ng kakao at prutas sa Davao. Ang inspirasyon ng Balay Samal na hugot sa pagdayo ni Dan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So lahat ng mga na-experience po namin doon sa mga cities is nakuhaan po namin ng idea which is to put here sa Balay, which is ang daming mga opportunities pala na pwede naming idalahin dito sa Samal Island, na pwede naming ma-share sa local communities and also din po sa mga turista. May association po dito sa Samal which is tinutulungan nila yung mga farmers, local farmers to sell yung sa mga pag-cultivate nila ng mga mangoes. Ika nga, beauty with a purpose. Yan ang ganda at sarap na talagang nakakabilib. Hindi lang ako bilib sa Samal Island ha, sila rin.
napakaganda ng Samal. Ang ambience po talaga ang dinadayo nila. Hindi lang po yung sa dagat namin, kumbaga napakasolin kasi dito. Samal City is the place where you can find genuine relaxation and recreational activities. Very natural yung mga resources like food, very fresh, yung weather, yung air, unlike sa city area talaga. So, once you get Samal, parang mamimiss mo agad if you go out like a day lang, parang ganun. Kasi napakaganda ng weather dito. Klima man yan o pagsubok sa buhay, Crispy pata. Crispy pata na. Crispy pata. dumadaan lang at lumilipas. Dahil sa huli, palaging sisikat ang araw na magbabalik ng lakas. Ganyan ang handog ng isla ng Samal.